isang kandidato daw pagka-senator ay hinihingan ng 10 million. Ay, Para grabe. sa survey? Para isama sa survey. Bakit? Grabe. Oh, pagka hindi ka nagbigay ng 10M, Hindi kasama pangalan mo? hindi ka makasala. Total, hindi ka papasok sa top 12. Oo. So, delikado to mga survey. Tapos ang tatanungin lang, 1,200. Aba, malaking pera yun, ha? Ako yung nagtatanong lang kung totoo yun. Pero mag-iingat na rin tayo kasi mind conditioning, eh. Diba? Halimbawa, ako, kandidato. Pagka-senador, wala akong pera. Ano ibibigay ko sa yung 10 million? Oo. 10 pesos. Pwede. 10,000 pwede. Pwede. Oo, pero kung 10 million, talo-talo tayo dyan. Hindi, ibig sabihin, hindi ako kasama sa survey. Paano kung ako talaga gusto ng tao, hindi ako lalabas sa survey? Yes. O, di mind conditioning na yon. Correct. Tapos, ang laking pera nun. So, 10 million divided by 1,200. Magkakano yun, di ba? Oo. Ang laking kita nila nun, no? Kaya tingnan natin, yung sa social media na talagang ang daming natatanong at lahat kasamang, halimbawa, senador, lahat kasama. Oo. Hindi na kailangan ng 10 million, boto kayo, punta kayo. Doon sa page na yon, boto kayo. Pero ito pa, may bago. Aha. Kasi meron ako naririnig May mga nagkakalye survey live. Oo. Yon, hindi mo pwedeng dayahin yon kasi magtatanong. Oy, ikaw sa palengke, saan ka? Team Duterte o Team Marcos? Live yon, walang ano yon. So, may mga nag-iikot na dyan. Yun po ang papaniwalaan nating survey. Yung talagang naka-live, kita natin ano yung tanong, sino yung ibinoto. Hindi yung basta sila may resulta, hindi mo alam, paano kung wala ka dun? Yes. Diba? May kaibigan tayo halimbawa, tumatakbong senador, na vlogger, paano yun? Walang pera din yun. Oo. Hindi na siya kasama ron. Di ba? So, iingat po tayo at abangan na siguro suportahan natin yung mga kahit timpula yan. Basta nagkakalye survey, live, maganda yan. Yan ang talagang tingnan natin. Pero ang balita ko talaga, laging panalo yung Team Duterte. Yes. So, ako po, masayang-masaya dahil dun sa nabalitaan kong yan. At alam ko, yung mga bumalimbing lang, babalik yan kay Duterte. Yes. Pag nanalo yung PDP. So, malapit na po yan. Konting tiis, mga 3 buwan na lang ba? Oo. 3 buwan na lang, eleksyon na. Oo. Jay, Oo nga, no? At ano ba yung sasabihin ko? Nakalimutan ko na. Hindi. Yung about dyan sa magkakalye survey, talagang maganda ho yan. Alam naman natin itong mga nangyayari ngayon, lalo na dito sa mga survey na to, nangyari na rin ho ito nung panahon ni PRRD. Sa totoo nga lang, napakaliit lang ng tingin ng mga katunggali ni PRRD sa kanya noon. Nung siya ay mayor pa lamang na tumatakbo bilang presidente noong 2016. Kung di ako nagkakamali, no? So ngayon talagang kadalasan kasi, lalo't sa panahon ngayon na pera ang pinapalakad sa lahat ng bagay, lalong-lalo na nga dyan sa survey, bali-balita, may ano nga daw dyan, may mga bayaran na nangyayari sa mga survey. So, kadalasan nakikita natin ho dyan, wala yung Team Duterte, kundi yung Team Pulangaw lamang, yung mga laging nandyan sa survey na yan. So, doon wag ho tayo na sa tutusin, eto kahit nga yung ibang mga eksperto sa mga politics issue, sinasabi nga nila na dapat wala ng survey. Kasi kadalasan na yun yung pang ginagamit ng mga politiko, pang mind conditioning sa mga pero sa Jay, mga okay, Pilipino. okay sana kung nakikita natin tinatanong. Oo. Yun ang abangan nyo, yung Kalye Survey Live Yan. na mangyayari po at gagawin. At mapapanood nyo po sa channel. Sabihin ko na ba? Sabihin ko na, no? Wag pala, no? Wag mo lang pala. Mapapanood sa channel. Abangan. Abangan nyo kung kanino mapapanood Basta yan. transparent tayo. Basta transparent Transparent yan at talagang live ho yan na mapapanood nyo. Hindi naka-vlog, hindi ho na basta. Hindi kailangan ng 10 yan ang million. talagang survey na na legit at Okay. hindi generic. At sana, tulungan nyo kami doon sa mga vloggers na may kakayahan na mag-survey. I-guide natin ang mga Pilipino, ang mga botante, kung sino talaga ang dapat iboto.
Kasi yun po ang pulso ng taong bayan, yung mga nagsusurvey dyan sa kapalengke, sa mga terminal ng jeep, terminal ng tricycle. Kasi doon mo makikita yung talagang hinaing ng bawat mamamayang Pilipino. At nananawagan tayo doon sa mga vloggers, ulitin ko, yung may kakayahan na may Kali survey, i-guide po natin o bigyan po natin ng idea ang mga Pilipino para mawala itong mga agam-agam na baka hindi ito manalo, iba na lang iboboto ko. So nang sa ganon ay talagang malaman din ng mga Pilipino na may pag-asa talaga kapag yung dating leader na nagdadala nitong mga kandidato na ito ay may nagawa. At nakakasiguro tayo na ang mga kandidato na ito ay talagang i-guide ng dating leader natin na wala iba kundi si President Duterte. At ngayon nga, yung mga vloggers ay talaga namang pinag-iinitan kasi mas pinapaniwalaan pa itong mga vloggers kaysa doon sa mga nagsasalita na nasa gobyerno. Lalo-lalo na dyan sa ginagawa nila sa Congress, galit na galit po sila sa mga vloggers.